Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon para sa ating online mentoring. Tayo po ay nagpapatuloy sa Old Testament survey kung saan pinag-aaralan po natin ang background ng mga books of the Bible, especially po yung Old Testament. So before we start, tayo po ay minsan pang manalangin. Hallelujah. We give you praise, O God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Humihingi po kami ng gabay mo sa pag-aaral ng iyong salita. Pangunahan mo po kami, bigyan ng karunungan, kapahayagan, maunawaan po namin ang mensahe mo, Diyos. Salamat po, ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Praise God. So ngayon, ang pag-aaralan po natin is the 26th book of the Bible. Alam niyo po ba kung ano yon? It is the book of Ezekiel. So, napakaganda sapagkat marahil ay makaka-relate tayo sapagkat ito ay pinag-aaralan natin sa ating empowerment, Region 2A empowerment. So, ang Ezekiel po is sabi ko nga, 26th book of the Bible. It has 48 chapters with 1,273 verses. At naglalaman din po ito ng 39,401 words. So, previously, ang pinag-aralan po natin ay yung mga major prophets like Jeremiah, Isaiah. So, ano nga ba ang kaibahan ni Ezekiel? Bakit special ang Book of Ezekiel? So, ilan lamang sa mababasa natin dito ay yun pong vision ni Ezekiel about the glory of God. So, ito po ay nakita ni Ezekiel at mababasa din natin dito yung mga dry bones na nagkaroon ng buhay. Ano pa? Isa pa ay yung life-giving river that flows out of God's temple. God's new temple. So, medyo exciting pag dito pa lang sa bungad na mababasa po natin na meron palang mga kakaiba na mababasa dito sa Book of Ezekiel. So, ang ilan pa ay yung mga prophecies na binanggit ni Ezekiel galing po sa ating Panginoon. So, ano ang special sa Ezekiel? Ezekiel is unique among the prophetic books because the Hebrew text is written completely in the first person. Anong ibig sabihin ng first person? Ang kahulugan po nito, ang nagkukwento ay yung mismong si Ezekiel. So, kung ano yung personal experience niya, hindi po ito kwento ng ibang tao. Kung hindi, yung pangyayari na ito ay mismong isinasaad niya. So, ilan lamang po dito ay yung prophet's vision, yung vision niya, prophecies and strange actions that are described from his own point of view. Galing po mismo sa kanyang point of view. So, sometimes, pag binasa po natin yung Book of Ezekiel, siguro yung ilan sa atin ay nabasa na ito. So, nagtataka kayo, bakit ang hirap intindihin? Mahirap i-interpret. Kasi nga po, gumagamit ito po ng talinghaga. Ibig sabihin, hindi po yung eksakto kung ano man yung nangyayari, kundi merong mga ibig sabihin yung mga mababasa po natin dito. So, praise the Lord. For instance, ito yung example. Some early Jewish teachers were troubled by Ezekiel's vision of the new temple. So, ito po ay ayon sa kanila na mababasa natin doon sa chapters 40 to 48 because according to them, it seemed to contradict sabi dyan, parts of the law of Moses. So, iyon po ay ilan lamang. They were also afraid that Ezekiel's graphic visions of God's glory na mababasa po natin sa chapter 1 at maging doon sa chapter 10. It also lead to controversial beliefs about the mystery of God. So, lalo pong nagiging controversial o nagkakaroon ng mystery ang ating Panginoon. So, yung iba po ay iniisip din na kung saan
yung mga vision ni Ezekiel ay masasabi po talaga na mahirap unawain ng mga lalo na mga bago palang mananampalataya na according to them it should be read by an adult person para maunawaan. Pero I believe because of the power of the Holy Spirit, kapag binasa po natin ang kanyang aklat, ay sapat ang kanyang karunungan, kapahayagan para po maunawaan natin yung mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan ng aklat na ito. So this is the question, why was Ezekiel written? Bakit nga po ba ito isinulat? Gayong marami na po tayong mga nabasa ng mga prophecy ng mga propeta like Jeremiah, like Isaiah. So in the years just before Ezekiel was chosen by God to be a prophet, tandaan po natin na ang tumatawag, pumipili sa isang tao, especially isang propeta ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So bago pa man mangyari yon, the kingdom of Judah, also known as the Southern Kingdom. So previously sa pag-aaral po natin nabanggit na ang Israel ay nahati into two kingdoms. The Northern Kingdom, which is Israel, and the Southern Kingdom, which is Judah. So ang Southern Kingdom na Judah was caught up in the power struggle between Egypt and Babylonia. So, nagkaroon ng struggle. At eventually, Babylonia invaded Judah and took over Jerusalem in 597 BC. So, na-invade ng Babylon ang Judah, kaya sila ang nag-take over noong 597 BC. So, many of Judah's leaders, including King Jehoiakim, yung present king po nila that time, and Ezekiel himself. So, mismo si Ezekiel ay nakasama doon sa captives. They were taken as prisoners in exile doon po sa Babylon. So si Ezekiel, maging yung hari at yung mga ilang leaders ng Judah ay dinala po doon sa Babylon. Naging exile sila. They were held captives doon po sa Babylon. So 10 years later, ito po ang nangyari after 10 years, Judah rebelled. But King Nebuchadnezzar of Babylon put down the rebellion at na-destroy yung Jerusalem and its temple. So, natalo ang Judah, nawasak ang Jerusalem, maging ang templo ng Diyos ay nasira din. So, ito po ang nangyari doon sa panahon na ito. And sabi dyan, took more people in exile. Nadagdagan pa, mas marami pang mga tao ang naging exile doon sa Babylon. So Ezekiel's visions of prophecies were meant to explain why the God of Israel allowed these things to happen. So siguro kung magtatanong tayo, hindi ba ang Diyos ay mahabagin? Hindi ba ang Israel ay pinili ng ating Panginoon? Sila ang piniling lipi? Pero bakit nangyari ito? Bakit nawasak ang Jerusalem? Bakit nawasak ang templo? At bakit yung hari at yung mga leaders of Judah and Israel were taken captives? Bakit may terrible things na nangyari? Ganong ang Diyos naman natin ay mapagmahal. So, kung babasahin po natin ito, maaaring yung iba ay magtanong, bakit nangyayari yung mga ganitong bagay? At dito sa Ezekiel, mauunawaan natin kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga pangyayaring ito sa buhay kahit po ng kanyang mga pinili. So Ezekiel proclaimed the Lord's message of doom and warning to the people of Judah and Jerusalem. Bakit po? Because they had sinned against God.
So si Ezekiel, nangaral siya, nag-warning siya, nagbigay siya ng warning doon sa mangyayari, sa doom na mangyayari doon po sa Judah and Jerusalem. Bakit? Sumaway sila sa Diyos. They had sinned against God. Naging masuwayin sila sa ating Panginoon. Ano ang mga ginawa nila? They had worshipped idols. Natuto silang sumamba sa Diyos-Diyosan. At ano pa po, turn to foreign powers instead of God in times of need. Nako, ayaw na ayaw po ng Diyos na pag may kailangan ka, sa iba ka lalapit bago sa Kanya. Gusto po ng ating Panginoon maging dependent tayo sa Kanya. Ibig sabihin, sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo magtiwala. Sabi nga sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Ang ginawa ng Jerusalem, ang ginawa ng Judah, hindi sila tumawag sa Diyos. Instead, nag-rely sila sa foreign powers, doon sa makapangyarihang bansa na pwedeng makatulong sa kanila doon sa panahon na kailangan nila ng tulong. So, iyon po ang hindi nagustuhan ng ating Panginoon. They have not lived according to God's law. Nag-iba po sila ng landas. Hindi po sila nagpasailalim sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi po nila sinunod ang kautusan ng Diyos. So dahil sa kanilang kasalanan, tandaan po natin na ang kasalanan is rebellion against God. Kapag tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, tayo ho ay nagre-rebelde sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ayaw mo magpasakop sa Diyos. Ayaw mong sumunod sa kanyang kalooban. So, by their sin and rebellion, the people had made their land and God's temple impure. So, hindi na po dalisay, hindi na po malinis ang templo, maging yung lipi na pinili ng ating Panginoon o yung bayan ng ating Diyos, naging impure na. At dahil dito, ito po pakinggan nating mabuti. The glory of God departed from the temple. Nakakalungkot, di po ba? Sapagkat nung ipinatayo ang templong yon, nanahan ang ating Panginoon, naranasan nila ang kabutihan ng Diyos, ang mga pagpapala, ang pabor ng Diyos. Pero because of their sin and rebellion, the glory of God departed from the temple. So nakakalungkot that God left the temple in Jerusalem. Wala na yung kanyang presensya, wala na yung kanyang pagsama. Lagi po nating tatandaan, napakahalaga ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kapag tayo sumusunod sa Kanya, lagi tayong sasamahan ng Diyos. Pero kapag tayo ay sumuway, lumayo sa ating Panginoon, lalayo rin ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. So, the Lord's people were defeated by the Babylonians and forced to live as captives in exile. Kaya po ganito ang nangyari. Dahil wala na silang kakampi, wala na ang pabor ng Diyos. Sila ay natalo. Kaya po, naging exile sila, naging captive sila ng Babylon. So, nakakalungkot dahil ang lipi, ang bayang pinili ng Diyos ay nagkasala, tumalikod sa Kanya, sumamba sa Diyos-Diyosan, sumuway. Kaya po mismo ang Panginoon ay umalis. The glory of God left the temple, departed from the temple. Ang Diyos po ay mahabagin, ang Diyos ay mapagmahal, pero kapag tayo ay naging matigas ang ulo, at hindi sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, wag po nating isipin na mananatili sa atin yung pabor.
yung pagsama ng Diyos kung tayo mismo ang lumalayo sa Kanya. So what is striking about the book of Ezekiel is the sense of darkness and gloom that fills the book. So dito po, may darkness, may gloom doon sa mga mangyayari because of their, sabihin po nating sins. So mararamdaman po natin na siguro magtataka tayo bakit ang Diyos ay hinayaang mangyari ito. Samantalang kilala natin siya bilang mahabagin, mapagpatawad, mapagmahal. Pero lagi po nating tatandaan that God is a righteous judge. Siya po ay Diyos na sabihin po nating matuwid ang pamamahala. Hindi po pwedeng ang isang tao o ang isang bayan na nagkakasala at patuloy pa rin pagpalain ng Diyos at samahan ng Panginoon. So naroon po ang pagiging righteous judge ng ating Panginoon. Kaya po hinayaan niyang mangyari sa Israel ang mga bagay na ito. Hinayaan niya na maparusahan ang bayang pinili niya. So, ito po yung masasabi po natin, mauunawaan natin bakit ganito ang nangyari sa Israel. Pero ang isang maganda pong punto para ma-appreciate natin yung aklat na ito, sabi nga dito ay puno po ng darkness and gloom. Isipin po natin yung karakter ng ating Panginoon. Ano ho yung karakter ng Diyos? One who is, sabihin po nating loving, holy, and gracious, merciful, compassionate God. So, that is God. Mapagmahal ang Diyos, mahabagin, maunawain, na sa totoo lang, nagkakasalaman tayo at makaranas ng parusa dahil sa ating mga pagkakasala. Pero hindi po natin pwedeng alisin ang katotohanan na ang Diyos natin ay mapagmahal at mahabagin. Hindi po pwedeng mawala sa Diyos yung kanyang karakter as a holy God, gracious, merciful, and loving God. So, kung nasaktan man natin ng Diyos, kung papaano ang Israel, kung nasaktan nila ang ating Panginoon, nasugatan ang puso ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero ay lagi po nating tatandaan na ang ating Panginoon ay pwede pong iparanas sa atin yung kanyang kabutihan, yung kanyang habag, yung kanyang kabutihang loob. So, sabi rito, God's heart is broken when His people turn away from Him. At ganito ang ginawa ng mga Israelita. They turned away from God. So God's heart is broken. Pero, the amazing thing, however, is that God does not give up on His people. Tama po ba? Na hindi nag-give up ang Diyos sa atin. Maraming beses na tayong nagkasala, nagkamali. Pero hendyan pa rin ang Diyos. Sa oras na lumapit tayo, siya ay tutugon. Sa oras na tumawag tayo, siya ay patuloy na makikinig sa atin. Kapag hinanap natin siya, masusumpungan natin siya. That's the amazing thing about God. Hindi po siya sumusuko sa atin. Hindi po siya sumusuko doon sa kanyang mga anak. So, ganun din po ang nangyari dito sa Israel. The latter parts of the book speak of a hopeful future when God would restore His people to Himself. So kahit nagkasala sila, pero ang Diyos laging handang magpatawad, magbigay ng kanyang habag. He will bring them back to their own land and create in them a new heart. So pinangakuhan sila ng Diyos, ibabalik sila. Bagamat na palayo sila, naging exile. Pero ang pangako ng Panginoon, ibabalik niya
ang kanyang mga anak, ang kanyang liping pinili, at hindi lamang po iyon. Anong sabi ng ating Panginoon? I will give you a new heart. I will give them a new heart. Tandaan po natin, kahit po tayo dumanas ng mga pagkakamali, pagsubok sa buhay, sakit, kahirapan, mabigat na mga suliranin, may pangako ang Diyos sa atin. Kayang i-restore ng Panginoon yung mga nawala, yung mga ninakaw ng kaaway. Kayang baguhin ng Diyos in an instant kung ano yung kalagayan natin. Wala kang trabaho, kayang magbigay ng trabaho ng Diyos. Wala kang lakas, may sakit ka, kaya kang pagalingin ng Diyos. Ano man yung nawala sa iyo, kayang higitan pa ng ating Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya. So itong pangako ng Diyos, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Pinangako ito ng ating Panginoon. He will bring them back to their own land and create in them a new heart. So napakaganda pong pangako ng Diyos. The book of Ezekiel teaches us that God has the ability both to inflict judgment and bring healing. So kung siya ay nagbibigay ng parusa, pero siya rin ang nagpapagaling. Siya rin ang nagre-restore ng nawala. So to bring back even yung dry bones, kaya niyang bigyan ng buhay and to create a new heart among His people. So wala pong imposible sa Panginoon. Nothing is impossible with God. Kapag tayo ay sumunod, nagtiwala, lumapit sa Kanya, kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay kahit pa tayo nasa gitna ng pighati, nasa gitna ng mabigat na problema, pagsubok, o kahit pa sa kasalanan, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo, kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong puso, sapagkat ang sabi niya sa Ezekiel 6 verse 10, they will know that I am the Lord. Pinapahintulutan ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay natin. Bakit po? Para makilala natin kung sino siya at kung ano ang magagawa niya sa bawat isa po sa atin. Sandali po tayong yumuko at manalangin. Salamat Panginoon sa aming pag-aaral. Patuloy kaming nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo Panginoon, sa pagkatunay ng ikaw ay makapangyarihang Diyos. Patuloy mong ilagay sa aming mga puso ang iyong mga salita. Patuloy na ikaw lang ang maitaas sa buhay namin, anumang ginagawa po namin. Ikaw ang maluwalhati at maparangalan. Umaasa po kami at nananampalataya na sino man ang may kabigatan sa oras na ito, ito'y aayusin mo. Baguhin mo ang kanilang buhay, patuloy kang mangungusap sa kanila, pagagalingin mo ang may sakit, at Lord God, ay aahon mo mula po sa kahirapan ang sinumang nangangailangan, Panginoon. Salamat, we believe meron ka ng ginawa at gagawin pa sa buhay po namin. Kaya naman Lord, pinupuri ka namin at maingat namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papurit. Pasasalamat in Jesus' name. Amen. Praise God. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig sa pag-aaral natin ng 26th book of the Bible, which is Ezekiel. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, and to God be the glory.